The preparation for President Marcos's upcoming SONA. The MMDA will deploy over 1,300 personnel around Batasan Pambansa on July 22. They will conduct road and sidewalk clearing operations and monitor the traffic. The National Police, meanwhile, will make use of some 22,000 personnel to ensure safety. The nationwide gun ban will also take effect on SONA Day. Naku ha. Uulan kaya sa SONA? Paano yung mga magrarally doon sa pero alam mo, traditionally, Street? umuulan every SONA. Yes. Kaya nga nagka-joke sila sa yung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na nagka-cloud seeding daw si PGMA tuwing nagsasona siya kasi may mga rally. Pero I'd like to clarify also, if we have a time with MMDA, ano yung plano sa Commonwealth Avenue. Yung last SONA kasi hindi close down nila PBBM yung Commonwealth, may access pa rin. Traditionally kasi other presidents SONA, sinasara nila yung Commonwealth Yes. up to a certain time. Pero yung mga SONA ni PBBM kasi hindi. Tuloy-tuloy pa rin ang traffic. And in all fairness, the last SONA ni PBBM, maganda yung flow ng traffic sa Parang Commonwealth. anong tawag doon? Zipper lane ata yung Nagka-zipper lane, ginawa nila. it was well managed, nakakadaan ka naman. But yung mga kasi previous SONAs before, sarado talaga. Sarado talaga. Eh, taga doon tayo sa area na yun. So, alam natin yung mga So that's why I'd like to doon clarify. If this year is gonna be the same as the previous years kay Yes. PBBM na free-flowing pa rin ang traffic, or it's gonna be different na because meron ka ng opposition. Dati kasi wala masyado nagrarally eh. Except yung mga Makabayan Block. Of course. But this time around, pagsunog yung effigy yes, nila. but this time around, you have to remember, yung mga Duterte block, yung mga fans ni Pangulong Duterte, supporters, I'm sure they're going to speak out against PBBM. Exactly. And syempre, ang pinaka-importante dyan, yung lalamanin ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA. Diba? Syempre, yung mga tao would like to hear more about, of course, yung inflation issues, dahil taas ang pataas yung mga bilihin natin, di ba? Tapos ano yung mga ginagawa niya para sa issue ng education, employment rate dito sa ating bansa, and of course yung issue sa West Philippine Sea. Pagkain, diba? Territorial dispute. Parang sinasabi natin lagi, pagkain. Security. Kasi every after SONA, tanongin mo si mamang driver, mamang fish vendor lahat sa street, paano ako kakain? Paano yung presyo ng bigas? Ngayon nga, ang taas-taas ng presyo ng mga gulay. Let's see. Diba? So, marami mga issues na dapat tatalakayin dyan si Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ang inaabangan ng ating mga kababayan.